Hindi po ako ganito. Relax, man. Mas, nire-reviews din sabi ng aking assistant, nire-reviews eh. Tayo naman na yung mga family. We don't, sometimes, meron tayong mga ganyan, meron tayong mga miss, yung mga ganun. At, huwag naman po natin hanapan ng yung mga tatay dito, lalo na yung mga nag-umpisa. Kasi, issue kami, no? At, pag kayo tumayo dito, malalaman nyo rin. Pagdating dito, so, talagang ganun po sa umpisa hanggang sa maging ganap ka tayo. Sa umagang ito ay napakaganda po ng ating topic, which is, meron po kayo lahat nito. Pwede sumabay kayo dyan. It is yung sustaining grace. Dito po sa ano. At gaya ng binasa po kanina ng ano. Ang galing lang po ha. Set natin yung mga bagay na kailangan. Okay. Naka-ready na po ba tayo? Sige, pauwi mo muna yung mga bagay natin. Diyan. Tagalin mo na lang din yung... Good morning po. At yung bata, pauwi niyo po kaya lang dandan sa dahil yung bangko baka malaglag. Okay. Are we ready? Okay. Ang ating pong topic sa umagang ito is about sustaining grace. Palaging bida si Mr. Grace. This whole year is bida po si Grace. No? At palaging nababanggit ang kanyang pangalan. Gaya po ng binasa. Gaya po ng binasa ng ating opening prayer, ang ating pong verse sa umaga nito, which is in the board. Okay, ano nga po yung ilaw dito? Para makita niyo yung... Alam niyo po itong ginagawa ng isang pastor at San Mato. Pinagkasagaan niyo po itong ano. Para makita niyo yung ganda ng ginawa niya. Okay? Tingnan niyo every Sunday, pinaghihirapan niya madalang kami ng mga PowerPoint para makakapagbigay sa inyo ng knowledge at appreciation po sa mga ginagawa ng pastor. Ito po yung kanyang ginagawa every Sunday. We have a PowerPoint na pinagsasagaan niya. Every Sunday po, mahirap po gumawa ng ganitong mag-research ng mga picture which is connected sa topic. So, mahirap pong gawin ito, pero tingnan nyo, ang ganda, di ba? Ang nakaka-amaze po lang sa ganda, okay? Ito po ang verse natin sa umagang ito, which is New King James po ang nakalagay dyan. Sabi po, sabay-sabay po natin basahin. Being confident, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. At sabi po sa 1 Peter 5:10, but may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect,
establish, strengthen, and settle you. Jude 24, now, to him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. So, mamaya po, i-ano natin, yung po tayo muna sandali at tayo po ay humingi ng knowledge at kaunawaan sa ating Panginoon sa umaga nito. Aniyahan po niyo ang banal na Espiritu. We experience po kahapon. All everyone is being napuspos po kami ng banal na Espiritu. Meron pong nakakita ng vision. Ang ating pong masipag na pastor, nakakita po siya ng vision na nakita niya ang Lord na tinitingnan ang bawat isang nananalangin. Meron pong nakapag-tongues, Sister Nicole, at meron pong na-heal. And everything is amazing po. Walang tigil ng prayer until po sa mapagod na kami ng copy-pray, copy-worship sa Lord. Kasi sigaw namin yung pagpupuri na ginawa namin kahapon. At hanggang ngayon po is nadarama mo na sabi nga po sa ating Biblia, isang tao lamang ang maakay o mag-transform o maghangad to seek the Lord. Ay libo-libong anghel ang nagdiriwang sa langit. Palapakan po natin ang ating pastor. Nagkaroon po siya ng vision at that moment as na natutuwa po ako at kahit na nga po paunti-unti is trying his best, hindi po sa pag-aangat, but you can see him, sabi nga niya kahapon is transformation. Seeking the Lord. Kaya hanap. At palaging gustong makinig ng salita. Palaging gustong magpuri sa Panginoon. It is supposed to be gano'n ang ating pananaw sa buhay. We have to seek the Lord. We have to praise. Yung buong puso. Yung may laman po dito sa puso. Dahil tinawag na nga po tayo para tayo ay bahaginan. Tandaan po yan. Para bahaginan ng kanyang mga mystery, miracle. So, kailangan po lang maging, sa Japanese, maging tayo. Give time to the Lord. Sabi ko nga, give time for your time. You make a schedule. If ever you are working, yes, you can. But give time to the Lord. Sa isang araw, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, as long as you remember the Lord, wherever you are. Kahit na po nasa train kayo, kahit na po nasa bahay, nasa CR, o nasa bus, once you give time to the Lord, then God will bless you and be with you. Okay, yung po tayo po at tayo po ay manalangin. Buksan niyo po ang inyong espiritu at tanggapin niyo ang espiritu ng katotohanan na mag-reveal sa ating makikinig sa umagang ito. Lord, itinataas ko po ang inyong mga tinawag mo Panginoon. Kaming mga tupad na nandito na handang makinig sa iyo sa umaga ito, Panginoon. Tulad kahapon, Panginoon, I ask your presence, Panginoon, to speak in everyone, Panginoon. To speak how to understand what is the grace, what is the sustaining grace na gusto niyong ipaliwanag sa umaga ito, Panginoon. Na ikaw nga po ang nagbibigay nito at ikaw lang po ang tanging nakakabatid ng lahat ng situation ng bawat isa sa amin. Because we always need you, Lord. We always need your grace. We always want you and more, Panginoon.
Akayin mo kami sa tamang landas. Akayin mo kami sa nais mo, Panginoon. Your will be done sa aming buhay na mga tinawag mo. Upang kami po ay hindi matumba. Hindi kami maagaw ng kaaway sa iyong kapamahalaan. Anak ay maging malakas, maging matatag, Panginoon, sa lahat ng oras ng aming buhay. Lord, ikaw po ang magsasalita. Ikaw po ang mag-guide sa kanila, sa katotohanan na maririnig nila sa umaga nito kung gaano mo kamahal ang mga taong narito na tinawag ng Panginoon. We praise you and we love you. We wanted to give back how much you love us, Lord. We wanted na maibahagi namin rin po ang part namin kung gaano mo kami minahalay bayaran namin, Panginoon, ang pagmamahal na ito. Sa pamamagitan, Panginoon, ng pakikinig, pagsisilbi at sa lahat na nais na nangyari, Panginoon, sa aming buhay. Sa mga dating na panahon, hindi namin batid, Panginoon, ang aming future. But you know everything. Ang future, ang darating, ang bukas, Panginoon. So guide mo kami sa Yesu, kalooban, at ikaw ang mag-usap sa bawat isa ng narito, Panginoon. Because this is what you want for us. This is what you want na kami ay palaging nandito at makinig sa iyong salita at isapamuhay ang mga salita nito na aming napapakinggan, na aming napag-aaralan upang lubusang maangkin namin, Panginoon, ang makakautosan mo na gusto mo ipasulat sa amin. Kaya Lord, we bring you back the glory. We give you the glory. We exalt you. In Jesus' name, ito po ang aming dalangin sa umaga nito. Lahat po ay magsabi na, Amen. Ngayon pala itong mic na ito, hindi ko pwedeng, kailangan pala takpan ko yung ano, no? Kung mayroon kayo sasabihin, hindi may tatago. Okay. Ulitin po natin ito sa Tagalog, itong ating verse, ano, for those na nahihirapan umintindi sa English, ay kung lahat sa Tagalog ito, sabi po sa 1:16, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ito po ay sabi nga ng Panginoon, kung pinasimulan kang tawagin ng Panginoon at ikaw ay nakahandang sumunod, kailangan mong mag-gambaro. Gambarus ka na, yung gulang na tayo na. Pero sabi nga ngayon daw, kailangan mag-Japanese lang for those Japanese, English, Tagalog. Pipilitin na hindi lang natin yun. At sabi po sa 1 Peter 5:10, sabi po dito, pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganahan, katatagan, at isang saligang matibay at di natitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Sabi nga po is, pag tayo na dito sa daigdig, kakambal natin ang pagtitiis. Kakambal natin ang paghihirap. Amen po ba kayo doon? It is not na you are blessed at maganda ang buhay nyo, ay kontento na kayo, ay sapat na. So, dinadaan na tayo sa pagsubok para, ano ba anak? Ito lang ba ang gusto mo sa akin? Pag ikaw ay nasubok na, nabigyan ng kaunting problema, ayaw mo na sa akin. No? We have to suffer like Jesus Christ na nag-suffer upang tayo ay matubos sa ating mga pagkakasala. And Jude 24, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagpapaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian.
once you nakipag-isa na kayo kay Christ, kailangan daw po, wala na tayong dapat na magawang pagkakamali, pagkakasala. Supposed to be, no? Kaya lang, may mga time that we are weak and spirit, kaya mayroon tayong nagagawang mga bagay na sometimes nag-ano rin tayo, nag-repent tayo, why did I have done this thing? Diba? Parang ganon na, bakit ko nga ba nasabi yun? Bakit ko nga ba nagawa yun? No? So, that cannot be avoided too. No? Dahil nga yung relation natin sa Diyos ay masyadong hindi pa ganap. There is a time na pag ganap na tayo, then yun po yung sinasabi ko na pag naging kumpleto na kayo sa Panginoon, naging ganap na kayo, banal na kayo, that's your final judgment. God will get you now. Kasi ayaw na niyang magkasala ka ulit. Hanggat hindi pa nagiging ganap ang bawat isa sa atin. And then, we have to be gambaros kanay. Diba? Yun ang gustong ipatid ng ating tatlong verse na ito. So, naiintindihan niyo po ba yun? Amen. Ang pag-aaral, ang layunin po ng ating pag-aaral ngayon is, una is upang ituro sa atin ang kahulugan ng sustaining grace. Sa Tagalog po yung sustaining grace is pinakamalapit na nakita ko is yung nananatiling biyaya. Sustaining, yung nagbibigay ng encouragement, ng katatagan, ng lahat, lalong-lalo na sa ating kahinaan. No? Kasi nga, vulnerable nga ang tao. Ibig sabihin po ng vulnerable is madaling masaktan, emotional, sometimes. So, yun yung mga bagay na gustong bigyan ng kalakasan ng Panginoon sa ating pag dumadating yung mga problema. Bakit tayo may mga ganun upang palakasin tayo? Kaya, pag nakagawa kayo ng isang pagkakamali, supposed to be, dapat hindi na kayo gagawa sa pagkakamali nyo. Because you know the effect, no? Alam nyo na pag nakagawa kayo ng ganung pagkakamali, ay ganito ang mangyayari. So you have to learn from your experience nga. Ang pinakamagaling magturo ay ang ating mga nagagawang pagkakamali. Amen? Amen. Pag tulad sa akin, napakalaki kong i-share ko lang po sa inyo nung Wednesday or Tuesday. Isa pong pag-aaral sa akin din about telephone. Listen, mga housewives. If you are using telephone and you are cooking, please don't talk to the telephone while you are cooking. That is what I experienced last Tuesday or Wednesday. Bakit? Tumawag sa akin ang isang pastora at then dahil sabi ng asawa ko, nanonood siya ng TV at siya ay naandun sa TV nakafocus. Ako naman is nagluluto and then biglang may tumawag. Sabi niya, Denwa! O Denwa, siyempre, Dero. Diba? Pag Dero ko, ay, kumusta ka naman? Ganun. Ay, siyempre tayo, mga ganun ano. So, pag Dero kong ganun, nakalimutan na si Kawali, sinala. Mayroong langis. Tapos maya, Kajines! Sabi ko, Kajidate! Umuusok na pala yung umuusok na pala yung kawali. At may apoy na. So, nataranta. Eto na, yung pagkatapos nun, kumbaga sa inanuhan ko ng tubig na yung towel, and then inano ko ng gano'n. Yun po, isang learn. Pag merong apoy ang kawali o anumang bagay, huwag niyo bubuksan ng tubig. No? Kumuha kayo ng towel, basahin niyo mabuti tapos ilagay niyo doon. Okay? Huwag kayong mataranta, patayin yung apoy. Hindi naman kami nataranta lang kami dahil nung sumigaw na yung Yes. Meron kayong alarm. Yes, alarm na yun. So, nagsisihan kami. Ikaw kasi, ang bento mo! And then, sabi ko
ginawa ko, sabi niya sa akin, ibaptiro dali. So, yun po yung mga pangyayari. So, one lesson, never talk to the telephone kung kayo ay nagluluto. Amen? So, take it from me, kasi 3 oras kami hindi nagtubuan ng asawa ko. Yes. So, yun po, sustaining grace, tinuturuan tayo nito ng mga bagay na pangyayari sa buhay upang tayo ay matuto sa isang bagay na hindi na natin gagawin sa susunod. So, kumari, lagyan nyo yung isang part ng bahay nyo. No telephone while cooking. Yes, kasi mamaya makakalimutan nyo na naman yan. Yun ang naano ko. So, ano nga po ba ang ibig sabihin ng sustaining grace na ito? Sustaining grace. Ito po, it is the power of God to keep you going even when you feel like giving up. It is God's timely infusion of spiritual strength which protect His people from despair and bitterness and which uses suffering to mature them. No? Yung suffering nyo ay nagbibigay sa inyo ng kamaturan, katatagan, ng lesson. At dito pumapasok ang biyaya. Kasi kung nataranta na ako nung dali, gano'n. Pero hindi. God give me a wisdom. I went and pinatay ko yung kalat. And then, umasok ka agad sa akin na hindi, kasi sabi nung asawa ko, buhusan mo ng tubig, buhusan mo ng tubig. Sabi ko, hindi, tumatres. Sabi ko gano'n, tapos, boring bata ako, yes. 1 minute, it's done. At ang tapos noon is yung argument nga. Kaya napakahirap po. Kung ipag-aano ko po yung ang kahulugan nito is, sabi nga po dito sa Tagalog, kung gusto nyo Tagalog, ito yung kapangyarihan ng Diyos na tayo ay makapagpatuloy sa pamumuhay Kristiyano, lalo kung tayo nawawala ng pag-asa. Mamaya ka na pala. Wala na. Sabi ko dito is to protect His people from despair. Ito yung despair po is kawalan ng pag-asa and bitterness. Kaya ginagamit niya ang mga bagay na paghihirap upang matakpan ang kawalang pag-asa at yung mga pagtitiis nyo ay may kabuluhan. Hindi po nawawala ng kabuluhan. So it's a part of growth. Isang bahagi po yun ng pag-mature, pagkatatag. Ang mga nangyayari sa buhay nyo, kung ito ay talagang mapait, o parang hindi ko kaya ito, mami. Parang gusto ko lang ganito, ganyan. Gusto ko lang magpakamatay, gusto ko lang ganyan. You have God. Na hinihintay lang kayo na lumapit. And you have sisters and brothers. First of all, kailangan ninyo mag-ano muna sa mga sisters and brothers ninyo kasi once you go direct to the Lord, minsan hindi nyo na alam, hindi nyo mag-feel ang ng Panginoon. Ang bitterness sa puso nyo ay masyadong nandun, hindi matanggal. That's why, para ka lang mawawala ng pag-asa o ano pa kabuluhan mo sa buhay mo. Nag-i-emote ka na. So, yung po yung mga nangyayari sa atin. At I believe na lahat kayo na tinawag dito sa loob ng kongregasyon na ito ay may kanya-kanyang suffering. Amen? Amen. May kanya-kanyang mga pagtitiis at may kanya-kanyang situation which is sometimes it's too bitter na hindi nyo matanggap. Nandito po ang mga kapatiran at para kayo ay mabigyan ng tulong po. So, open po lang nyo ang inyong mga sarili and then, kasi nga po ang isang gusto ng Diyos is magpalakasan at magbigay ng joy sa bawat isa. No? Especially, sharing words of God kasi kailangan may words tayo na magpapalakas ng ating faith. No?
So in short, gusto ko pong ipakita sa inyo ang isang video na the full content of Sustaining Grace ay ito po yung kanyang kwento. Habang sineset po yung video, ayan po, may ano yan, may dialogue yan. Pakinggan niyo mabuti at tingnan niyo mabuti kung ano yung nangyari sa isang atleta nito ng 1992 labing sa Barcelona Olympic. Takbuhan. Siya ay 400 meter. Nakakatulog kayo sa sa lumilitaw ng words. However, disappointment came about 260 meters from the finish line. Ito po yung nangyari. Ayan siya. Ayun na biglang his hamstring tore. Yung isang dito sa kanan niya, siguro isang muscle na ay naputol. Kaya siya po ay nahinto at nalugmok at as his stretchers bearers made their way over to him, he knew he had to decide. Ayan na po yung mga stretcher, takbuhan na sila kasi hahakutin siya. So despite the pain, he stood up and began to hobble. Kaya ka po. Ayan po siya. Suddenly, a large man pushed through the crowds, fighting back security. The man was his father. Ito yung tao. Ayan, yan po yung tatay niya. Siyempre naman po, bilang isang tatay, pag nakita mo yung anak mo, ganyan, hindi nyo alam kung gaano kasakit yung kanyang nararamdaman. In spite, he tried na, kasi nasa kalahatian pa lang siya ng kanyang pagtakbo eh. So sinamahan siya ng kanyang ama. Sabi niya dito, you don't have to do this. He told his son. Yes, I do, his son. Well then, replied his dad, we're going to finish this together. The father wrapped his arms around his son and helped him hobble through the crowd. Niyakap niya po at inalalayan at patuloy po na tumakbo silang dalawa patungo doon sa pinali sa may ribbon. At iniwan na po siya ng kanyang ama na malapit na sa Ito po ang ng crowd. Siya po ay, ang pangalan po niya is si Derek Redmond. Was the pain on his child's face. His hand was hard, but wanted to finish the race. God is like that. When we are hard and fighting to finish, He comes and helps us.
kasi itong ano na to. Yan po yung kabuuan ng sustaining grace. Yung kabuuan kung paano. Siguro nakuha ko yung kwento. Habang nag-aaral po ako, umiiyak ako kasi natatas ako ng ano, no? Ibalik ko na po sa ano. Sabi nga po ng crowd, sabi po is, heartbreaking po yun, di ba? Yes po ba? Heartbreaking. Encouraging. Yes. Emotional. Yes. But we need to finish the race and finish it well. Tulad po sa atin, tayo po ay tinawag at tayo po ay may tinatakbong line, race, no? Bilang isang atleta, tayo po ay nag-practice, nag-aaral, gumagawa ng lahat para sa ating Panginoon. But time comes. Ganyan po yung nangyari dito na akala natin, ano na tayo, talagang malakas na tayo at tayo ay ganap na. Subalit, bakit pinayaan pa ng Panginoon na mangyari ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay? Because He wanted you na maramdaman nyo na pagdating ng ganyang pagkakataon, the Lord is there. Mas lalo mo kailangan ng Panginoon pag nangyari sa iyo ang bagay na yan. Hindi mo kailangan ng Diyos pag naadun ka lang sa isang maganda. Sabi nga, is pag nasa comfort zone ka, okay. But when you reach, pag naranasan mo yung discomfort, yung tulad nito, then, saka mo lang malala ang Panginoon. Ganyan po tayo sa Lord. Kaya, paulit-ulit dito sa inyong pakikinig sa ating sermon o sa lahat ng bagay na itinuturo namin sa inyo, paulit-ulit na ang Diyos ay minamahal kayo, kayo ay tinitingnan, kayo ay binibigyan ng blessing. Ang lahat po niyan ay ibinibigay sa inyo, hindi nyo lang po napapalit. At, kasi hindi na kayo, iyakin na pala yung matanda. Hindi ko makita yung ano ko eh. Okay, bago tayo mag-iyakan, punta tayo sa lesson natin, no? Ito po ay i-ano na natin kasi nakakuha na po ako ng video. So, supposed to be picture lang yan. Pero mas maganda yung video na nakita nyo. So, ito po ang lesson 1 natin. Sa inyong nakitang illustration, i-compare nyo yung mga mapag-aaralan nyo sa lesson 1, which is sustaining grace supplies spiritual power when we are weak. Sabi nga po sa 2 Corinthians 12:9, He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities that the power of Christ may rest upon me. Ito po yung sabi ni Pablo, no? At sabi nga ng Diyos, ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa inyo. At lalong mahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. When you become weak at a certain point, there God will realize, will give you the truth that I'm here, anak. Tulad nung tatay nung runner na yon. Parang siya yung nagbigay ng kalakasan sa kanyang anak na samahan siya sa pagtakbo kasi sabi nung anak niya, I want to finish the race. Yun po ang maganda doon. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, I want to finish the race. I want to finish the race. So may race tayong tinatakbuhan, no? Kung hihinto kayo dahil doon sa pangyayari sa buhay niyo, what will happen? Kayo po ay mai-stagnant. Ay, hindi rin po kayo
magkakaroon ng katahimikan. Hindi rin po kayo matututo sa mga bagay. You will just be there, parang stagnant kayo na walang nangyayari sa buhay niyo. Which is, kung naghanap kayo at nagpasakop kayo at nakinig kayo sa salita ng Diyos, sa mga taong ginagamit sa inyo, ay pwedeng ibalik tulad ganyan. Talo nga po doon yung runner. But, sabi ng crowd, applause po. Napakalaking applause ang ibinigay doon sa ano na yun. Hindi tulad doon sa nanalo. Hindi nag-applause doon sa panalo ng ganung kalakas. Pero yung gumawa nun, yung nun is talagang tindigan sila. Tindigan sila lahat at pinalakpakan niya yung standing ovation na, yes, sabi niya ganon. You are great. Kahit na natalo ka, you are great. Yun po ay pagpapakilala sa atin na kahit na po ang sitwasyon natin ay akala nyo ay wala ng pag-asa, despair. There is, naandun pa rin po ang pag-asa kasi hawak lang naman ng Panginoon ang lahat ng bagay. Amen? So how can the Lord lift you up kung hindi po kayo hindi po nyo tutulungan yung sarili nyo na tulad niya na sinikap niya na kahit na pa ika-ika ang takbo niya, isinikap niya matapos yung race na yun. Amen? Supposed to be, pahakot na lang siya doon sa stretch siya, di ba? Kasi wala. Sobra yung, ikaw nga ang makatira ng isang ugat. Doon sa may siguro baka bumangon lang, hindi ka pa makabangon. Amen? But, dinemonstrate niya na ito po ay isang lang sa runner, but really, ang lang Panginoon doon is yung paano niya natapos yung race hindi sa tulong ng kanyang tatay, which is symbolized God, no? Yung tatay niya ang nag-ano sa kanya, nagbigay ng kalakasan at pinilit siya na tulungan sa kabila ng lahat kasi 250, 400 ang tatakbuhin pa niya. Sa sitwasyon niya ganyan, imposible na niya, baka bumigay siya, kaya yung tatay niya ay talagang binigyan siya ng yung kamay dito at talagang pinaano siyang mabuti na hindi siya makaramdam ng kaunting lubos-lubos na sakit. Kaya nga po, sabi nga po, ang Diyos ay sapat sa mga pangangailangan natin. Hindi man kayo humingi, andyan po. Hindi po pa. Nararamdaman niyo ba ang Diyos pag kayo ay may blessing? Or, sabihin lang, thank you Lord. Parang ganun lang Or, pag ito na po dumating yung ng mga bagay na yan na in that moment, na ikaw ay nawala ng pag-asa, pagkatapos mo mag-rise up, talagang magbabaw ka sa Panginoon. Amen? You will be, kasi tataniman ka ng Panginoon, ng katatagan, ng lahat, ng lakas, at wisdom. Anong gagawin ko? At lahat ng ganito, ganyan ay ibibigay sa inyo ng Panginoon. Do you agree with me with that? Amen. Amen. Okay. Number 2 po is sustaining grace enables us to avoid despair. Ito nga po. Tayo ay tinuturuan na hindi natin madama yung kawalan ng pag-asa. No? Kasi minsan nga, mahina tayo, kaunting mawala na tayo ng pag-asa. So, sabi po dyan sa 2 Thessalonica 2:16, sabi po is, now our Lord Jesus Christ Himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation in good hope through grace. Through eternal encouragement and well-founded hope po ang binibigay sa atin. Aalipin tayo ng Panginoon, Jesucristo, na ating Diyos at Diyos Ama na umiibig sa atin,
ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Yun po yung sustaining grace na tinatawag, na yung kawalan nyo ng pag-asa ay magkakaroon uli ng ningas. Kung baga sa ano is, mayroon po tayo isang member, sabi ko nung dalawin ko siya, talagang siya ay down na down at iyak nang iyak. Sige, umiyak nang umiyak. Sabi ko gano'n. Umiyak ka lang nang umiyak. Tapusin mo na yung iyak mo. Yeah, you have to allow emotional para hindi na po magpabalik-balik. Sige, isang linggo kang umiyak kung gusto mo. Just to release the pain. No? Kasi, every time, sabi ko, every time na pupunta ako, iyak na nang iyak. Sige, iyak ka muna. Sige, iyak mo lang iyak. Hanggang sa nagsawa na siyang umiyak, nag-aaral na lang siya. Praise God, siya ngayon ay isa ng bagong nilalang na hindi na iyakin. Umiisip na umiyak. Iyak na lang iyakin. Pero alam niyo, pag natatouch kayo ng word, makikita nyo, ayaw ko lang sa inyo. Ako kasi pag natouch ako ng word, nanginginig ako at talagang naiiyak ako at ganun kabalot, parang ganun. When you come up to that situation, siguro is magiging emotional kayo. When you hear the voice of the Lord, lalo na pag narinig niyo ang voice ng Lord, "Oh Lord, ikaw ba yan?" Binabit ka ako, "Ay, tinitingnan mo ako Lord, tinitingnan mo kami dito." You will be panicking because naandun yung you are amazed, di ba? Supposed to be, ganun ang natin. At kailangan natin maramdaman. Pag hindi natin naramdaman ang mga bagay na yun, hindi kayo nakita ng vision, parang wala kayong, kaya nasabi ko, i-desire nyo na magkaroon kayo ng vision. And how to have a vision is, you have to desire praising the Lord, always nakatutok sa Lord, nakatutok kay Jesus, sa Holy Spirit. Sabi nga, pag lumabas ka sa darkness, nandito ka na sa liwanag, kailangan nakikita mo yung light, which is Jesus Christ. No? So that you will not be, hindi kayo mag-i-stumble at bumalik ulit doon sa dilim. Dahil alam niyo na kung ano yung dilim. No? So, the flesh and the spirit ay magkalaban. No? Magkalaban yan. So, pag nandito ka sa flesh, iba yung dating mo. Kaysa nandito ka sa espiritu ng Diyos, ay magkaiba. Kasi magkaway nga yan. Darkness and light. Okay? Lesson number 3 po is sustaining grace help us at just the right time. Perfect timing po ang Panginoon. No? Tinutulungan tayo ng biyaya ng Diyos sa tamang panahon ng ating pangangailangan. Kaya nga sabi kanina, nabanggit ito ni Sister Kami yata. Sino ba yun? Sister Cynthia. Let us come boldly to the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Kailangan po natin talagang kung wala kayong gagawin, kung nasa despair kayo at kawalan ng pag-asa, it's your doom. Hindi kayo tatawag sa kapatid mo, at ito, ganyan. Ang masusunod yung sarili mo, at wala kang gagawin, wala pong mangyayari sa iyo. Po, wala pong mangyayari. Now, kaya tayo may congregation, kaya tayo nag-iipon dito, at ang bawat isa ay nagtatransform, nagtutulungan, nagpapalakasan. Alam mo, isang doon sa isang nagtayo sa akin, tulad po sa akin, pag nakikita ko kayong masaya, para akong tumama sa sweepstick. Kasi parang inaba na yung mga anak ko, masasaya, walang problema, may blessing, may pero nakakaya. Para pong uulitin ko po, alam niyo po na ang gamon na ito is lalagyan ng treasure. And one of you is a kind of treasure. Diamond
emerald, pearl. Nilalagay ko po yan isa-isa dito. At kung maaaring kinising ko araw-araw, dikiri pa, no? Para magningning, palaging makintab. And that is the heart of God. Hindi po galing sa akin yun. Hindi po ako magtataga sa inyo kung walang pagmamahal na galing sa Panginoon. Amen? Hindi ko binubos yung sarili ko. Because God told me to do so, no? Kailangan pong ganun din, kung ano yung ginawa dapat ng isang kapatid o ng isang leader sa inyo, dapat po meron kayong jewelry box, no? Na pupunin nyo yung diamond at hindi pa siya makinam. Mukhang yung diamond na ito hindi pa makinam. Anong gagawin? Sabi, para kuminang yung diamond, ikikirin para lumabas yung ano. It's really, kasi pag nakita mo na ang isang anak mo ay malungkot, down, at ganito, ganyan, parang, ako rin ay down. No? Sa unang tingin ko is, kung maaari lamang na nangangailangan kayo ng nihakumang, kung meron akong nihakumang, ibibigay ko sa inyo. But the Lord maybe does not want that way. Kasi, ano palagay mo sa akin, Jenny? Na mamimigay ka ng kasi minsan sabi ko, ba't hindi mo supplyan? That's the way I learn, no? Ba't hindi mo supplyan ang mga anak mo na nangangailangan? Sabi ko gano'n. Minsan, I talk to God like that. Meron siyang negosyo. Meron siyang pangangailangan. I cannot help them because I am just receiving this mats. All I can do is, Ichiman, pinakamataas na po may tutulong. You say, something yun lang po. Why don't you let them have this kind of financing na para sila ma-standby? Diba? Ang sagot sa akin that is not the way I wanted. Because that is the way I want. Di ba sa isang nanay, tulad nyo, diba? Gusto nyo yung mga anak nyo ay palaging nasa masarap na pagkain. Diba? Kailangan yung mga anak ninyo ay, sige na, umili ka ng gusto mo, ibibili kita. That is the way. Kasi isang kulang ang anak ko And I give the best. Because I was in the dark before. I give all everything. Okay, ano gusto mo? Kotse, ganito, ganyan. And hindi pala maganda yun. No? Because nakasa na siya doon sa mga bagay at sisisihin ka pa. Sasabihin, pinalaki mo ako ng ganito, tapos ngayon, iiwanan mo ako sa ganyan, asan na yung mga sinasabi mo? Amen? That's really, ang sinasabi ko po ay reality of what as I experience. Kaya nga, sinishare ko sa inyo ang lahat ng aking experience, good or bad things, so that maintindihan nyo ano nga ba talaga ang tao sa Diyos at ang Diyos sa tao. Ang aking po sa loob ng 15 years na po ako sa Lord, and hopefully, I'm just walking with the strength of the Lord. Hindi na po. Kasi kung sasabihin ko po sa inyo yung situation ng aking physical is mataas ang blood pressure ko, may diabetes, may goiter, and so on, mga ganyan. I cannot be here. I cannot be going to the houses and have BS. No? I cannot every day na magtrabaho ko sa bahay, magplansa, maglaba, maganito. It is just the sustaining grace of the Lord. Sabi ko, if you want to use me, then you have to give me strength. As long as you give me, I will obey you. Supposed to be, dapat ganun tayo, di ba? As long as you want me to do things like this, ay magpapatuloy ako dahil alam kong mahal mo ako. At alam kong may biyaya kang palaging nakalaan sa akin. Gumini, iyakan na niya, tatay.
Kasi itong sustaining grace na ito, nakakaiyak eh. Okay, let's go furthermore sa apat. Sustaining grace keep us from bitterness. Ito nga po, kasama ng kawalan ng pag-asa. Yung ating mga, minsan meron tayong nararamdaman ng mga mapait. Bitter daw eh. Pasawa, no? Ano ba yung bitter? Ang palaya? No? Ano ba yung ano? Mapait. Alam mo, pagkain. Okay? Yung po, yung mga bitterness na yun, yung pait na naanggito sa puso nyo, pag hindi nyo tinanggal, magiging, ano yung bitter? Hindi bitter. Bitter pa rin po yun. Mas lalong magiging mapait at hindi na po natin, ang alam ko may sakit na pag sobra yung pait, may sakit eh. Ano ba yung grace? Pag sobrang mapait ang kinakain. Wala? Sabi po sa Hebrew 12:15, pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Very good, no? Pag-ingatan ninyo, huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin dito is, ninyo kasi ito, ha? Kailangan antabayan niyo po ang mga katabi niyo. Kung nakikita niyo na, sis, walang matablay ka. Sis, ano ba ang problema mo? No? Kailangan alalayan po natin. Ingatan ninyong huwag sumama, sabi niya. Ang sino man sa inyo at makagulo at makahawa sa iba. Kaya, bantayan niyo yung mga ano nyo at kung alam niyo minsan ganito yun eh. Sometimes, the Holy Spirit is teaching you to discern your katabi, or yung kapitbahay, o yung asawa mo, o yung mga bagay na nag-persecute sa'yo minsan. Sometimes it's like that. At pag na-discern mo na yung may inuutos sa iyo ang Holy Spirit, ay talagang magkakaroon ka ng boldness na, sis, ano, parang gusto kitang kausapin. Parang gano'n. Ano, meron kang gustong sabihin? Yes, very insisting ang Holy Spirit. Kaya, pag inutusan kayo ng Holy Spirit at hindi kayo kumibok at hindi kayo sumunod, lagot kayo sa Holy Spirit. Ano po, pag hindi kasi nasunod yung ano ng Holy Spirit, sometimes nagkakaroon po kayo ng tremble. Yung nanginginig kayo because parang, gawin mo yan. Gawin mo yan. Meron ng gano'n, meron mong part na gano'n. If really, nag-i-insist yung Holy Spirit na gawin nyo ang isang bagay. Kaya, makinig kayo mabuti sa ano ng Holy Spirit sa inyo dahil sometimes the Holy Spirit wanted to use you, pero pag hindi po kayo naka-assist sa Holy Spirit, meron siyang maaaring mangyaring gagawin sa iyo. So, just be careful po dyan. Kasi nangyari na po yan sa atin. Ay, naikwento ko po sa inyo yan siguro for those, I was so naive. Ako ay isang bagito noon, noong mga panahon pa ng aming as baby Christians. I was not yet a pastor. Leader pa rin po ako. And we go around sa prayer and fasting sa mga outreaches. And then doon sa isang outreaches, kami po kaya tayo, ay kami po ay nag-pray. May prayer and fasting. May dumating na isang member na naka-wheelchair. At yung naka-wheelchair na yun ay may talent na po ang buhay. To be, na-operahan na siya at siya ay siguro 2 months or 3 months na lang. And then, pray. Sabi nila pastor, pray. Sige, lapit tayo sa isa, pray. Oh, tapos, wala pong nangyari. Nakaganon lang siya. Nakaganon lang doon sa wheelchair na hindi kumikibo, hindi umiinig. And then, nag-aral kami. And then after that, sabi nung pastor, pray natin uli yan. Isa, hanggang sa siya, sumagod siya o gano'n. Kailangan may mangyari. So, tawag uli isa-isa. Habang kami ay merong 2 pastor
ng tumindig na, o may inuutusan dyan sa inyo ang Holy Spirit, lapitan mo at baka ikaw yung makakapagpasalita dyan. Ganun. Eh, tingin na. Sino ba yun? Parang ganun. Pakiramdaman. Isa-isa pumupunta, at ako naman, dala ko yung Bible ko, kasi nga ano lang po ko noon eh, siguro 3 years or 3 years pala ng ano. Bigla akong, buksan yung Bible ko, tapos tumama ako dun sa John 15:7. Ang sabi doon, kaya hindi ko po yung nakakalimutan, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you want, and it shall be given. Sabi ko, Tapos ginaba ko siya. Tapos nagpatsaguli. Maya-maya makalabok na yung puso ko. Tug. Bakit kaya ako nininervyos? Sabi ko gano'n. Because I was not aware, hindi po ako nakahanda at inuutosan. Maaring mangyari po sa inyo ang mga bagay doon. And then, hanggang sa, tungkol yung nauli yung isang pastor, hindi ba tumatayo yung inuutosan dyan? Sabi ko, hindi ba tumatayo? Kasi bangay pala. Ako naman, kaya lang, nararamdaman ko na hindi na ako makahinga. Sabi nung gano'n. Tapos hanggang sa parang may sumundot na sa puwit ko. Kaya ganyan, napatayo akong gano'n. Ikaw na ba mag-pipit? Ay, ako na kasi ko. Daladala ko yung, sis, sabi kong gano'n. Sabi dito sa John 15:7, sabi ko dito, kung naniniwala ka sa akin at naniniwala ka sa aking salita, hingin mo ang gusto mo at ibibigay sa iyo. Di ba maganda yung sis? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, oo nga! Biglang tumayo! Ako naman ang nagulat, ha? Sabi kong gano'n. Ano pa ang gusto mo? Sabi kong gano'n, tumayo na siya. Gusto mo maglakad? Lakad! O sige, lakad tayo, lakad. Tapos sa madaling salita, nagsalita, nag-ano ng ganyan, Tapos ako naman, para akong nawala na yung nervous ko, nawala na yung kabog ng puso ko. Tapos nung pauwi na kami, binibiro nila ako. Ikaw pala inuutosan mani, hindi ka naman bumano dyan. Nahitindig, ko po ako inuutosan. Beware po. There is a time na yan ang sign. Isang sign po is nangikinig kayo. Hindi mo maalis yung burden na yun. He's trying, the Holy Spirit is trying to encourage you. At inuutosan talaga kayo. Gawin mo yan. Pero wala pong babatok sa inyo, no? Para tumindig kayo, no? But that is one sign. Pag nasa loob kayo ng bahay, at naramdaman kayo rin po yung mga ganyan, nag-spray kayo, napuspos kayo, mangangatal kayo, tulad ng nangyari kay Nicole kahapon, at magtatangs kayo. Gusto niyo bang maranasan yun? Amen? Try to seek the Lord and read all the verses. Okay. Punta po tayo sa number 5. Sustaining grace matures us through suffering. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo. Minamature tayo, pinapatatag tayo, binibigyan tayo ng knowledge ng lahat through sa suffering na ito. Kaya tayo ay nagkakaroon ng panibagong lakas, panibagong wisdom, panibagong pananaw, at lahat po yun ay ibinibigay sa atin ng Panginoon. At naniniwala ako, kung inyo lang hilingin, bubulay-bulayin, as long as you believe that God is with you, sasabihin mo palagi, sabihin nyo nga po, God is with me. God is with me. So pag sinabi nyo God is with you, yun ang sinasabi ko, who will be against you? No? Walang makakagalaw sa inyo at hindi kayo magkakaroon ng mga bagay ng maaaring may kaunting suffering but not too much para kayo mawala ng pag-asa. Amen? So, let's move. Ito po yung 5 lesson na ating ano pa nga po yung nagagawa ng sustaining grace. At ang pangalawang lesson po natin, conclusion na siya, wala pala dyan. Sorry po. Pangalawang lesson po natin is basic result of sustaining grace, which is, sabi nga po dito, fixing what's broken. Inaayos kung ano yung nasira. Sabi nga po ni John Wesley, that no defect
may remain. Kaya inaayos niya yung sustaining grace na ito, inaayos yung mga bagay na hindi maganda na nangyari sa ating buhay para magkaroon tayo ng no defect. Yung hindi na po tayo mag-stay doon sa ating kinalalagyan na hindi maganda. Number two po is making us strong. Tayo po sa umpisa is akala natin malakas tayo, di ba? Pero akala nyo lang yun. Kaya pag dumating yung bagay na hindi na maganda, lugmo kayo. Kaya ito pong sustaining grace ay nagpapalakas sa atin. Sabi nga, that you may conquer all adverse power. Pwede nating labanan ang ating kaaway. Sino ba yung kaaway nyo? Sino yung kaaway nyo? Sarili. Hindi, yung general na kaaway nyo? Sarili. Okay. Pangalawa, yung sarili nyo po yan. Mahirap kung kaawayin yung sarili. Aharap kayo sa salamin at sasabihin nyo ng pulo sa sarili mo, no, you have to transform. Me, no. Ikaw. Parang ganun ang gagawin nyo. Kung nakikita nyo na nagre-react kayo sa isang bagay na hindi nyo maunawaan. Okay, number 3 po, ang result is stabilizing us on a firm foundation. Firm foundation. Kailangan po matatag. Pagpasok nyo dito pagpasok nyo sa kapamahalaan ng Diyos, hindi pa kayo matatag, no? There are so many weak sa inyo. Kaya itong mga bagay na nangyari is binibigyan kayo ng katatagan, no? I will never cry. Sabi nga ng sabi ko, naloko ako ng isang may asawang lalaki at ako'y umiyak ng umiyak. That was my youth. But sabi ko, I will never cry to a man like that. I will cry to my God, but never for him. Kailangan natin talagang malaman yung katotohanan. Kasi nga, love is blind, sabi nila. Pero hindi pala yung love is blind eh. Ikaw pala. Okay? So, kailangan po natin malaman yung katotohanan na hindi bulag yung pag-ibig. Ikaw ang bulag. No? So, hindi yun ang natin. Sabi nga ng ate ko noon, naalala ko pa yung mga paalala sa akin. Nako, harangan mo man ng sibat yan. Kandaduhan mo sa sa luggage, sa maleta. Makakalabas din yan kung gusto niya lumabas. Amen po, okay lang. Kahit na anong hadlang ng aking ate, alam niyo may asawa yung tatay ng anak ko. Ay nako, wala siyang panalo. Amen? Because you like it. Dahil yun ang gusto mo. Gumagawa ka ng paraan para mo masunod yung iyong gusto. Amen? Gusto ko ito eh. Bibili ako, sabi ng isang kapatira. Bibili ako nito. Hindi naman pero bibili ko. Ganon din ang inaano ko sa asawa ko. I like this. Oh, sabi niya, no, you don't have to buy that. Bibili ako kasi pera ko may bibili nito eh. Diba? Ganon din tayo. Very insisting tayo, no? Kaya nga, sabi ng asawa ko eh, sige na, talo na ako. Ganun tayo mga kapatid sa ating mga boss, ano? Sana magpakababa tayo sa boss natin kasi hindi ba natin nadadala ang ating mga boss dito. Kaya kailangan maano natin na madala yung boss natin, ano? And then, ang lesson 3 po is, ano ba po ba ang nakakapag-hindrance, nakakasagabal para matanggap natin ang sustaining grace na ito. Kasi minsan, gusto ka ng tulungan ng Panginoon, ayaw. So may hindrance, may nakakasagabal. Ang isa po doon ay ang ating kasalanan. If we have sin,
Sabi nga po, if we have sins in every 12:1, yamang nalihigit tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at anumang balangin na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang pagpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Maliwanag po yun, ano? Napapaligiran tayo ng mga saksi. We are, madalas sa inyo, mag-testimony rito eh. Ay, nangyari kasi sa akin yung thanks God at namulat ako ba't gano'n. So, testimony po yun, ano? So, dahil sa kasalanan. Okay? So, never na, sabi nga, bilang mga tinawag at kayo ay nagpalisa na kay Kristo. Madalas po namin sa Bible study po, huwag na ninyong gagawin ang pina ng laman kundi sa Espiritu kayo bumalik. Paulit-ulit yung sa ano. At tayo ay mga tinawag na dapat ay gawin natin yung mga bagay kung paano natin maluluwalhati ang Diyos, no? Hindi yung ating sarili. Number 2 po is, ito po yung pinaka-ano rin dito eh, yung hindrances, paano makakalapit ang sustaining grace na ito. Laziness. Laziness. Tamar. Aray. Ako rin may ganito eh. Idleness. No? Sabi po sa Proverbs 20, verse 4, God provides, but He wants us to be responsible. Proverbs 20, verse 4. Sabi nga po dito, 20, verse 4. Ang magsasakang tamad, magbungkal, ay walang pagdating na anihan. So, wala pong tamad na Kristiyano. Amen? At naalala ko yung kapatid ko dito is, sabi niya, hindi pa ako Kristiyano. Kaya ka binibigyan ng Diyos ng blessing kasi para supplyan mo ako. Dahil nagtuturo ako. Ganun ba yun? Ganun. Kaya tagal-tagal ang sinusuplayan, tagal-tagal na nga. Sabi ko, hindi ka pa Kristiyano, sinusuplayan. So, sabi ko, hindi ko naman alam na gano'n lang ano. Ngayon ko lang sabi ko, kailangan din, alala niyo si Pablo, di ba si Pablo ay, kung di ba na siya ay makakapagtrabaho, nagtatrabaho siya, di ba? Yung nga lang, pag talagang hindi na siya makakapagtrabaho at bigil sa mga ano, hindi siya ng tulong. So, kailangan po tayong maging maagap, masipag, at tayo ay para magkaroon tayo ng matanggal natin itong laziness na ito, idleness, no? Isabihin niyo mga po, walang Kristiyanong tamad. Walang Kristiyanong tamad. Okay, sinabi niyo yan, ha? Walang Kristiyanong tamad. Mamaya, maglilinis tayo. General cleaning. Okay. Number 3, yung pride. Fried chicken. Self-reliant. Ito po yung mga ano, kasi tayo nga po pag minsan nasasabihan or nababati ng mga leader o mga ganyan na medyo masakit, iikat tayo. So, yun po yung isang correction, correct me if I'm wrong, na pag tayo nagko-correct at nasasabihan ng kaunting umiikat tayo. Amen? Sa halip na, I'm sorry po, but we are reasoning. No? At sabi po sa 1 Peter 5:5, ang verse po dyan is 1 Peter 5:5. Sabi po dyan is, at kayo naman, mga kabataan, ito, kay Kim Chan ito, mga kabataan, makinig ka, pasakot kayo sa matatanda. Alam ko naman, napapasakot sa nanay mo, no? Amen. Okay? Magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Ano yung mababang loob? Humble. Pag tinawag ng nanay, ano ba yung nay? Ito yun? Bakit mo tawag ka ng tawag? Ganun ba yung Ken? Hindi? Ganito yun. Pag tinawag, Ken! Sandali lang. Yes, ma'am. What can I do for you, ma'am? Ganun, di ba? Ano po yun, mommy?
Yun po ang sagot, hindi yung... Ano ba yung tawag ka ng tawag? Ulit-ulit mo, tawag ka ng tawag. No? Ayan po, hindi nakakiuling ang mga anak nyo pag ganyan ang sagot. Yung mga anak nyo, tapos kung sasalita pa ng BAKA, so, abunay diskara, mamunako, sabi ko sa susunod nito. Kailangan po maano natin yung mga anak natin, ano? At lastly, ito po yung ating conclusion. Kawakas, matapos na tayo, no? When difficulty comes your way, acknowledge your helplessness. Apart from the Lord, cry out for Him, cry out thou, no? To comfort you, encourage you, and carry you through your trial. No matter how difficult it is, your Heavenly Father cares about you. He promised you to take your suffering and bring something good from it. Did you learn a good message today? Amen. Ito po ang masasabi ko sa inyo, hindi po pwedeng hindi mangyari ang isang hindi magandang bagay sa buhay nyo para lumapit kayo sa Diyos. No? Diyan matitest kayo kung lalapit ka ba o hindi. No? Sa difficult time nyo. Hindi lang po kayo sa Diyos lalapit, kundi sa mga kapatiran nyo and ask prayers because prayers can move mountains. Di ba? At alam ko na ang bawat isa ay nakahanda na tumulong sa isang nangangailangan. At dapat din po na ang nangangailangan ay nakaayos ang puso na sumunod sa mga bagay na itinuturo kapag siya ay lumapit sa kanyang kapatid, sa pastor o sa leader. That is the truth. Kasi kung lalapit ka doon, tapos kasi ganun. Wala po. Supposed to be because you are not in a proper situation. Hindi mo alam talaga yung ano mo. What you need is to listen. What you need is to understand. What you need is pasakop kayo doon sa mga taong gustong tumulong sa iyo. And give praise to the Lord. That's all. Napakaano po ng ating sa umaga ngayon. Kaya, kinakopya niyo po ba yan? Page po ba yan? May page po pala. As you remain fellowship with Jesus, you'll have the ability to tackle life's challenges with supernatural peace love, and joy. That's the power of sustaining grace, sabi po sa Hebrews 12:3. Na sabi po dito sa 12:3, for consider Him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis ng Panginoong Yesus sa krus. No? Yun ang ibig sabihin niyan. At kung paano yung mga makasalanan na yun, nagdusta sa kanya at pinatay siya at binugbog siya. Isip-isipin niyo po yun. Dahil lang sa atin. That is our God na nagpakahirap. Wala man lang po sa kalighihan natin yung nangyari sa kanya doon sa suffering nyo. Amen? Amen. Kayo lang ay nakagat ng langgam. Samantalang ito binugbog at namatay, umagos ang dugo. Compare your suffering to Jesus and no match for you. Kaya palagi nyo isipin na namatay siya ng dahil sa iyo, dahil sa iniibig kayo. That's enough na para magkaroon kayo ng encouragement. Amen? Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Give praise to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, maraming salamat. Let's praise the Lord boldly. No, lumapit tayo kanina, sabi, lumapit tayo. Kapoy ka lang.
lalaki. Let's with all our heart, no? Kasama po ang puso natin sa lahat ng bagay na ginagawa natin. No? At isa pa nga po na ang Panginoon ay natutuwa kung gumagawa kayo with sacrifice. No? Without sacrifice, it's nothing. Kailangan po may sakripisyo yung pagpunta nyo dito. Alam ko, may napiperskot sa inyo. Yung pagbibigay nyo ng time. So, kailangan po, the Lord is pleased kung may sakripisyo tayong binibigay sa Kanya sa pagsunod sa Kanyang salita. Okay, open niyo po yung puso niyo. Buksan niyo yung puso niyo, isara niyo yung isip niyo. Okay? Because something is pumapasok sa isipan niyo. Kaya gamitin niyo po yung puso niyo kung kayo ay maawit at awitin po natin na ako ay lalapit sa Diyos. Lord,
ang iyong grasya, ang iyong biyaya, ang isang magbibigay ng katapanan sa akin. Yes, Lord. Maraming salamat. Binabalik ko sa iyo ang dakilat mo sa